May mga kwento talaga sa buhay na bigla lang dumarating. Yung tipong hindi mo inaasahan pero ramdam mo agad sa puso mo. Yung mga sandali na parang mundo mo lang ang umiikot sa isang tao at hindi mo na kayang itago ang nararamdaman mo kahit pilit mong ipikit ang mga mata. Ang kwento ko ngayon, ganun. Isang lihim, isang damdamin, at isang relasyon na nagsimula sa hindi inaasahang paraan. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Kung bago ka pa dito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para lagi kang updated sa mga bagong kwento. I-click din ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod na episodes ng ating mga kwentong loaded sa kilig, saya, at minsan luha. At bago tayo magsimula, isang special shoutout kay MJU. Salamat sa walang sawang suporta at sa pagbibigay inspirasyon para sa mga ganitong kwento. Simulan na natin ang kwento. Kuya Will, ako nga pala si Mark, 24 na taong gulang, taga Quezon City. Nagtatrabaho ako bilang junior accountant ako sa isang firm sa Makati. Matagal-tagal na rin akong nakatira sa condo unit ko, pero nitong mga huling buwan, ramdam ko na talaga yung bigat ng renta. Kaya nag-decide akong maghanap ng roommate para kahit paano gumaan ang gastos. Doon ko unang nakilala si Josh. 25 siya, architect sa isang construction firm. Sabi nga nila, minsan sa simpleng pagkakataon mo pa makikita ang tamang tao. At sa totoo lang, perfect roommate material talaga si Josh. Mabait, matulungin, tahimik pero game makipag-usap. At higit sa lahat, sobrang organized. Kung nasaan mo nilagay ang isang gamit, doon mo rin siya makikita pagbalik mo. Straight siya. At least, yun ang alam ko. Lagi niyang naikukwento sa akin yung mga nililigawan niya, mga date niya, pati mga babae sa opisina na nagpaparamdam daw minsan. Ako naman, closeted pa rin hanggang ngayon. Kahit sa pamilya ko, walang nakakaalam. Sa kabila noon, naging komportable kami sa isa't isa. Minsan, naglalaro kami ng online games. Minsan naman, sabay kami nanonood ng Netflix habang naghahati sa isang malaking bag ng chips. May mga gabi rin na nagmi-midnight snack kami sa kusina. Nagkukwentuhan tungkol sa trabaho, stress, at kung paano parang paulit-ulit lang ang buhay minsan. Simple lang lahat, Kuya Will. Walang komplikasyon. Walang dapat isipin. Oh, yun ang akala ko. Mga 3 linggo na ang nakalipas nang mapansin kong may konting nagbabago. Mas naging touchy si Josh. Yung dati niyang mabilis na hawak sa balikat ko, bigla na lang naging mas tumatagal. Kapag tumatawa siya, hawak niya ang braso ko na parang hindi na niya namamalayan. At sa sofa, hindi ko alam kung bakit pero parang unti-unti siyang lumalapit hanggang sa halos magkadikit na kami. Sinubukan kong huwag bigyan ng meaning pero mahirap, Kuya Will. Lalo na't attractive talaga si Josh. Matangkad, mestizo, may panga na parang hinulma at may smile na, Diyos ko, yung ngiti niya nakakabaliw. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nag-iisip. Pero mula noon, parang hindi na naging simple ang lahat. Isang Biyernes ng gabi, nang magsimula ang gulong to, may team building si Josh sa trabaho, kaya maaga siyang umalis at sinabi niyang baka gabihin siya dahil siguradong may inuman. Ako naman, normal lang ang gabi ko. Nag-aayos ng mga financial reports, tapos naghintay na lang na umuwi siya. Mga pasado 11:00 nang bumukas ang pinto. Lasing siya, pero hindi yung wala sa sarili. Yung tipong namumula, medyo nahilo.
pero kaya pa maglakad ng diretso. "Pare, samahan mo naman ako sa balcony," sabi niya sabay hila sa braso ko. Hindi man lang ako nakatanggi. Sumunod na lang ako. Umupo kami sa dalawang monoblock chairs. Pareho naming pinagmamasdan yung city lights, tahimik lang. Akala ko magpapahangin lang siya hanggang bigla siyang nagsalita. "May tanong ako sa'yo," sabi niya, pero hindi nakatingin sa akin. Nakatitig siya sa malayo, parang may dinadalang mabigat. "Ano yon?" Sagot ko. Huminga siya ng malalim. Yung tipong pinag-isipan bago binitawan. "May nararamdaman ka ba sa akin? Parang may kumurot sa dibdib ko, Kuya Will." Napahinto ako. Ramdam ko na bumilis yung tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung dahil sa kaba, takot, o dahil sa matagal ko ng itinatagong bagay. "Ha? Bakit mo natanong?" Sagot ko. Pilit kong pinapakalma ang boses ko, kahit halatang nanginginig. Doon siya tumingin sa akin. Diretsong tingin. Parang binabasa niya yung kaluluwa ko. "Kasi, parang may nararamdaman ako sa'yo," sabi niya. Napatulala ako. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung totoo ba o epekto ng alak. "Josh, lasing ka. Matulog ka na," sabi ko. Sabay tayo, pero bago ako makalayo, hinawakan niya ang kamay ko. "Hindi ako lasing, Mark. Alam ko ang sinasabi ko." At doon ko nakita sa mga mata niya, Kuya Will. Seryoso siya. Hindi iyon biro. Hindi iyon trip. At lalo lang akong hindi nakahinga pagkatapos noon. "Kuya Will," dahan-dahan akong umupo ulit sa tapat niya. Parang nanginginig pa yung tuhod ko. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o dahil sa bigat ng sinabi niya. "Josh, straight ka," sabi ko. Pilit kong iniisip yung realidad na alam ko tungkol sa kanya. "May girlfriend ka pa nga dati, di ba?" Umiling lang siya, mabagal. Parang hinahayaan niyang mawala ang dati niyang paniniwala. "Akala ko rin ganun," sagot niya. "Pero simula nang magkasama tayo dito, nagbago lahat. Hindi ko maipaliwanag pero pakiramdam ko, ikaw yung gusto kong makasama araw-araw. Hindi lang bilang kaibigan." Wala akong nasabi, Kuya Will. Parang may bumara sa lalamunan ko. Matagal ko nang alam sa sarili ko na attracted ako kay Josh. Pero tinago ko kasi alam kong imposible. Ayokong sirain ang buhay niya. Ayokong sirain ang samahan namin. Pero ngayon, heto siya sa harap ko. Kinukumpisal yung nararamdaman niya. Yung bagay na pinilit kong ibaon ng malalim sa sarili ko. "Mark," sabi niya, halos pabulong, nanginginig yung boses niya. "Please say something." Huminga ako ng malalim. Hindi ko na rin kinaya pigilan. "Josh, matagal na kitang gusto," sagot ko, diretsong tapat, kahit nanginginig yung boses ko. "Pero ayokong umasa kasi alam kong straight ka. Ayokong sirain yung friendship natin." Ngumiti siya, yung ngiti na hindi masaya pero totoo. Yung tipong tanggap niya lahat ng takot ko. "Hindi mo sisirain," sabi niya. "Binibigyan mo lang ng chance na maging mas totoo." Lumapit siya sa akin mabagal. Ramdam ko yung init ng hininga niya, yung amoy ng alak na may halong mint, at yung katahimikan na parang bumibiyak sa pagitan namin. "Pwede ba ako magtanong?" Bulong niya. Tumango ako. "Pwede ba kitang halikan?" Kuya Will, tumibok ng sobrang bilis yung puso ko. Parang lalabas na sa dibdib. Wala akong masabi kaya tumango lang ako ulit. Hindi ko alam kung tama o mali, pero gusto ko. Talagang gusto ko. Kuya Will, dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya sa akin. Parang binibigyan pa ako ng sandali para umatras kung gusto ko. Pero hindi ako umatras. Hinayaan ko. At nang dumikit ang labi niya sa labi ko, para talagang tumigil ang mundo. Malambot, mainit, totoo. Yun agad ang pumasok sa isip ko. Hindi ako makapaniwala na nangyayari iyon. Ako mismo, na ilang beses nang sinubukang kalimutan ang nararamdaman. Ngayon, hinahalikan siya
at binabalikan ang halik niya. Hinawakan ko ang batok niya, dahan-dahan, at tumugon ako. Ilang segundo lang, pero para sa akin, parang umikot ang buong mundo sa isang iglap. Paghiwalay namin, pareho kaming humihingal. Nagkatitigan kami, parehong namumula, at hindi makapaniwalang nangyari nga iyon. Wow, bulong niya. Oo nga, sagot ko. Napapangiti na lang. Pareho kaming natawa. Yung tawa na may halong hiya, tuwa, at gulong hindi mo may paliwanag pero masarap sa dibdib. So, ano na tayo ngayon? Tanong ko. Hindi ko mapigilang itanong kasi gusto kong malaman kung anong direksyon nito. Hinawakan niya ang kamay ko. Marahan pero sigurado. Honestly, hindi ko pa alam, sagot niya. Pero gusto kong malaman, kasama ka. Ngumiti ako. Okay lang sa akin yun. Walang pressure. Tumango siya, parang gumaan ng loob. Salamat. Natatakot kasi ako. First time ko na ganito. First time ko rin na may gantong situation, sabi ko. Kaya, sabay natin naharapin. Lumapit siya at niyakap ako. Mahigpit, mainit. Ramdam ko pati pintig ng puso niya. At for the first time, hindi ako natakot sa nararamdaman ko. Matulog na tayo, sabi niya pagkatapos. Parang naubusan na rin ng lakas. Tumango ako. Tumayo na kami papasok ng unit. Pero bago kami pumasok, bigla niya akong hinalikan ulit. Mabilis lang pero sapat para maramdaman ko na hindi ito ilusyon. Totoo to, Kuya Will. Totoo talaga. Kinabukasan, ramdam ko agad yung awkwardness sa pagitan namin. Pareho kaming tahimik habang naghahanda ng almusal. Kahit yung simpleng tingin, parang pareho kaming nahihiya. Hindi dahil nagsisisi kami, kundi dahil hindi namin alam kung paano magsisimula ulit pagkatapos ng lahat ng nangyari. Habang umiinom si Josh ng kape, siya rin ang unang sumira sa katahimikan. Hindi ko pagsisisihan ang kagabi. Sabi niya, hindi man diretsong nakatingin pero ramdam mong totoo. Tumingin ako sa kanya. Ako rin, sagot ko. Pero Josh, ano na ba talaga tayo? Huminga siya ng malalim, parang hinahanda ang sarili sa sasabihin niya. Gusto kong subukan, sabi niya. Tayo. Pero kailangan kong dahan-dahan kasi baguhan pa ako dito. Hindi ko pa alam kung paano ko sasabihin sa iba. Sa pamilya ko lalo. Ngumiti ako ng kaunti. Okay lang. Walang rush. Basta honest tayo sa isa't isa. Doon siya ngumiti ulit. Yung ngiti na may halong pag-asa at ginhawa. Salamat Mark, sabi niya. Hindi ko alam kung paano ako naging sapat para sa isang katulad mo. Natawa ako, pilit na binibiro ang bigat ng usapan. Huwag kang assuming. Baka sa huli ikaw pa ang magsisi sa akin. Tinawanan niya rin ako. Tapos bigla niya akong niyakap. Yung yakap na hindi pilit. Yung yakap na may kasamang pasasalamat at takot na baka mawala yung meron kami. Sa mga sumunod na araw, Kuya Will, lalo kaming naging close. Hindi pa kami open o public. Wala pang labels na sinasabi sa iba. Pero may mga munting bagay na alam naming sa amin lang. Hawak kamay habang nanonood ng series, mga yakap bago matulog, at mga halik na bigla niyang binibigay habang nasa kusina ako nagtitimpla ng kape. Simpleng sandali, pero sobra akong sumasaya. At sa likod nun, alam kong may mga darating pa na hamon. Lalo na pag dumating yung tanong kung kailan niya ako ipapakilala sa pamilya niya o kung paano namin haharapin ang mundo na hindi lagi handa para sa ganitong klaseng relasyon. Pero sa ngayon, Kuya Will, masaya muna ako. Masaya ako na pinili niya ako at pinili ko rin siya. Kuya Will, isang gabi, habang nanonood kami ng movie sa sala, biglang nag-vibrate ang phone ni Josh. Normal naman sana, pero napansin ko agad na nag-iba ang mukha niya pagkatapos basahin yung message. Ano yun? Tanong ko.
Medyo kinakabahan kahit hindi ko pa alam kung bakit. Si ate, sagot niya. Pupunta raw dito bukas. Gusto niyang makita yung apartment. Doon ko naramdaman yung kaba, Kuya Will. Yung tipong mararamdaman mo sa dibdib bago pa umabot sa utak. Okay lang ba yun? Tanong ko. Tumango siya, pero kahit hindi niya sabihin, kita ko sa mukha niya yung nerbiyos. Oo naman, sabi niya. Kaso, hindi ko pa nasasabi sa kanya. Tungkol sa atin. Hinawakan ko ang kamay niya, dahan-dahan lang. Josh, kung hindi ka pa ready, okay lang. Walang pressure. Pero umiling siya. May determinasyon sa boses. Hindi. Gusto kong sabihin, deserve mo yon. Deserve natin yon. Kinabukasan, dumating si Ate Karen. 28 taong gulang, abogado, mahusay na damit, at halata mong sanay sa mga sitwasyong kailangan ng presence of authority. Mabait siya pero yung mga mata niya, mapanuri. Para bang agad niyang nababasa ang mga bagay na hindi sinasabi ng diretsahan. So ikaw si Mark? Tanong niya habang nakaupo kami sa sala. Opo, sagot ko. Pilit kong pinakalma ang boses ko. Ako po yung roommate ni Josh. Tumingin siya kay Josh, tapos bumalik sa akin. Roommate lang ba? Parang huminto ang oras, Kuya Will. Napatingin kami pareho ni Josh sa isa't isa. Hindi ko alam kung nahuli niya ba kami sa kilos o instinct lang niya bilang ate. Huminga ng malalim si Josh. Kita ko sa mukha niya yung takot, pero mas nangingibabaw yung tapang. Ate, may gusto akong sabihin. Hinawakan niya ang kamay ko. Sa harap mismo ng ate niyang lawyer na may tinging parang x-ray. Kami na. Tumahimik si Ate Karen. Walang reaksyon. Hindi ko mabasa kung nagulat ba siya, galit, o nagpo-process lang. Pero ramdam ko, Kuya Will, parang ang bigat ng hangin sa sala. Parang kahit paghinga namin, kailangan ng permiso. Kuya Will, pagkatapos ng ilang segundong nakakabinging katahimikan, bigla na lang umiti si Ate Karen. Yung tipong ngiti na parang matagal na niyang hinihintay yung moment na yon. Finally, sabi niya. Akala ko ba hindi mo nasasabihin? Nagulat kami pareho ni Josh. Ako, napablink ng mabilis. Si Josh naman, parang nareset yung utak. Wait, alam mo na? Tanong niya. Tumango si Ate Karen, very casual lang. Josh, kapatid kita. Alam ko kung kailan may binabago sa'yo. At kitang-kita ko naman kung paano ka tumingin kay Mark. Hindi ka subtle. Napatawa si Josh. Yung tawa na halatang ginhawa. Yung parang natanggalan siya ng bigat sa balikat. Bakit hindi mo sinabi? Tanong niya. Kasi gusto kong marinig galing sa'yo. Sagot niya. Gusto kong ikaw ang magsabi kung ready ka na. Tapos lumapit siya sa amin at hinawakan niya yung kamay naming dalawa. Sabay. Hindi ko inaasahan yung Kuya Will. Hindi ko rin akalaing ganun ka-open at ka-warm ang magiging reaksyon niya. Masaya ako para sa inyo, sabi niya. Basta alagaan niyo ang isa't isa, okay? Tumango kami pareho, para akong huminga ng mas maluwag for the first time that day. Salamat ate, sabi ko. Medyo mahina pero taos puso. Ngumiti siya sa akin. Welcome to the family, Mark. Pagkaalis niya, agad akong niyakap ni Josh ng mahigpit. Akala ko ba tutol siya, bulong niya. Swerte tayo, sagot ko. Hinalikan niya ako sa noo, yung simpleng halik na may kasamang reassurance. Hindi, sabi niya. Swerte ako sa'yo. Napangiti ako, Kuya Will. Marami pa kaming haharapin. Marami pang tanong sa labas, marami pang hindi sigurado. Pero sa sandaling iyon, alam kong kaya namin magkasama. Kuya Will, mga 3 buwan na kaming officially together ni Josh. Hindi pa kami out sa lahat, pero yung mga close sa amin, alam na nila. At sa totoo lang, masaya kami. Hindi perfect, pero totoo.
Minsan nag-aaway kami, minsan may tampuhan, pero lagi kaming bumabalik sa pag-uusap. At sa bawat pag-aayos namin, mas lumalalim yung respeto namin sa isa't isa. Isang gabi, nakahiga kami pareho sa kama, pagod pero kontento. Tahimik lang kami habang naka-on yung dim light sa kwarto. Bigla siyang nagtanong, "Mark, paano mo nalaman na ready ka na magmahal ulit?" Tumingin ako sa kanya. Ramdam kong sincere yung tanong. "Siguro, nung naramdaman kong mas masaya ako kasama ka kaysa mag-isa." Sagot ko, na parang mas gumagaan ang araw ko pag nandyan ka. Ngumiti siya, yung ngiting alam mong nanggagaling sa puso. "Ako," sabi niya, nung na-realize kong mas natatakot akong mawala ka kaysa sa kung anuman ang sasabihin ng iba. Kuya Will, nung narinig ko yun, parang may kumirot sa dibdib ko. Hindi yung kilig na mabilis lang mawala, kundi yung tahimik pero malalim na pakiramdam na minahal ka ng totohanan. Lumapit ako sa kanya at hinalikan siya. Dahan-dahan pero may bigat at kahulugan. "Mahal kita, Josh," bulong ko. "Mahal din kita, Mark," sagot niya. Halos pabulong din. Alam kong hindi perpekto ang buhay. Hindi rin perpekto ang relasyon namin. Marami pa kaming haharapin. Yung takot, yung mga tanong ng ibang tao, yung mundo na hindi laging handang tumanggap. Pero habang magkasama kami, Kuya Will, kaya namin. Kasi hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging totoo. Totoo sa sarili, totoo sa isa't isa, at totoo sa nararamdaman namin. At sa huli, yun ang pinakamahalaga. Salamat sa pagbahagi ng kwento mo sa amin, Mark. Alam mo, habang binabasa ko ang sulat mo, naisip ko kung gaano kahirap ang unang hakbang, yung pagkilala sa sarili, at higit pa roon, yung pagtanggap. At mas nakakabilib pa, Mark, ay yung tapang ni Josh na harapin ang totoo niyang nararamdaman kahit bago sa kanya ang lahat. Ang kwento ninyo ay patunay na ang pag-ibig ay hindi sumusunod sa mga kategoriyang itinakda ng lipunan. Minsan, dumarating ito sa hindi inaasahang anyo, sa hindi inaasahang tao. At kapag dumating, ang tanging tanong na kailangan nating sagutin ay ito: handa ba tayong maging totoo? Sa'yo, Mark, ipagpatuloy mo lang ang pagiging honest at patient kay Josh. Malaking bagay na nirerespeto mo ang proseso niya. Ang pag-ibig ay hindi karera. Walang deadline, walang quota. Basta't nandyan kayo para sa isa't isa, kayanin niyo lahat. Josh, salamat sa tapang mo. Alam kong hindi madali ang ginawa mo. Ang aminin sa sarili at sa iba ang tunay mong nararamdaman. Pero tandaan mo, ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa katotohanan. At mas magiging masaya ka kung ang pagmamahal mo ay hindi nakatago. Moral lesson ng kwento: ang pag-ibig ay hindi tungkol sa labels o sa kung ano ang inaasahan ng mundo. Ang pag-ibig ay tungkol sa pagiging totoo, sa sarili, sa taong mahal mo, at sa nararamdaman mo. Walang mali sa pagmamahal, basta ito'y respeto, tapat, at bukal sa puso. At sa mga listeners ng M2M Desires, ano ang masasabi ninyo sa kwento ni Mark at Josh? May katulad ba kayong karanasan? O may payo ba kayo sa kanila habang patuloy nilang tinatahak ang relasyon nila? Mag-iwan ng komento sa baba. Basahin natin ang inyong mga saloobin at payo sa susunod na episode. At huwag kalimutang mag-like kung natouch kayo ng kwentong ito. Mag-subscribe para sa mas maraming totoo at inspiring na BL stories. I-click ang notification bell para updated kayo sa bawat bagong kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli mga kaibigan, ito si Kuya Will at ito ang M2M Desires, kung saan ang bawat kwento ay may puso at bawat puso ay may kwento. Mag-ingat palagi, mahalin ang sarili, at huwag matakot maging totoo.